always with us, Panginoon. You are our Emmanuel, O God. We give you thanks and praise, O Lord God, and may everything that we do, Lord God, may we do it all for your glory, O God. Please, Lord, search our hearts right now, O God, and please make us right, O Lord God, into your sight. Anything, Lord, na nagawa namin, na na-displease ka, Panginoon, please cleanse us, O Lord God, and malaya kang makakilos, O Lord God, sa mga buhay ng bawat isa, O God. At sa pagkakataong ito, Lord, ina-acknowledge namin ang iyong dakilang presensya, O God, na siyang papatnubay, magtuturo, Panginoon, sa aming mga pag-aaral. Lalo na ngayon, O God, ang topic ay Bible prophecies, O Lord God, dahil ikaw naman, Lord, ang author, Panginoon, ng Bible, Panginoon, at ipinagpapasakop namin sa iyo ang espiritu ng kaunawaan at ng katalinuhan, O Diyos, espiritu ng pagtuturo, Panginoon. I-guide mo kami, O Lord God, at alam naming, Lord, na maselan, O Lord God, ang aming topic ngayon, Panginoon. Kaya please prepare our hearts, O Lord God, and our minds, O God. At only, Lord, your leading, Panginoon, ang aming inaasahan. Basbasan mo po si Brother Danny, Panginoon, na siyang mangunguna sa amin, magtuturo regarding the topic, Lord, Bible prophecies, O God. Sa amin, Lord, i-ready mo, Lord, ang mga puso namin, O God. At yung spiritual na namin ay patuloy mong dagdagan kami ng mga kaalaman, O Lord God, patungkol sa iyong mga salita. Kaya Lord, sa bawat isa, Lord, ay inaangkin ko, Panginoon, ang leading mo, Panginoon, ang katagumpayanan ng gawaing ito, O Diyos. Kaya Lord, ikaw ang mapapurihan sa aming mga pinag-aaralan, sa lahat ng madidiscuss, Panginoon. We declare God's blessing, Lord, and the blood of Jesus be upon each one of us, O Lord God. Yeah, thank you so much. At we honor your very presence, O Lord God. And we give you back all the glory, the praises, and the honor, Lord, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Yan. Okay. Para sa ating pag-aaral, Bible prophecies sa unang linggo. Sige, Brother Danny, sige, i-share ko na yung screen sa iyo. Thank you. God bless, Brother Danny. Glory to God. Purihin ang Diyos. Naririnig niyo po ako, mga kapatid? Very clear, Amen. Brother Danny. Natandaan ko po nung last na meeting ay meron yata pong sasabihin si Pastor June na sabi niya po ay meron pong 5 minutes siya nakukunin. Hindi na po ba? Diretso na po ba ako? Later, pag man na lang, later na lang. Mamaya na lang. Later na. Hallelujah. Isa pong mapagpalang umaga, gabi o hapon sa ating lahat, lalo tigit sa ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Tunay po na isang pagpapala o isang pribilehiyo sa akin na makapagbahagi din po ng kanyang salita sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. At bago po ako magsimula ay gusto ko lamang pong magpakilala sa lahat, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin. Ako po si Brother Danny. Dito po ako nakabase sa Tabuk, Saudi Arabia, at under po ng TGSM Tabuk. Kasi po ang TGSM Tabuk ay binubuo ng 4 na core group. Ito po ay ang Bereans, Ephesians, Philippians at Samba United. Under po ako ng Samba United. At ang Samba United po ay binubuo ng Samba 1, Samba 2 at Samba 3. At ako po ang nag-oversee ng Samba 3 at ito po ay madaling araw na gawain from 1 o'clock to 5 o'clock in the morning. So purihin po ang Diyos, and it was started ang TBI dito 2017 dito po sa Tabuk, at nagkaroon po ito ng
nagkaroon po ng formal na edukasyon. Last year lang po, noong 2022. Kaya nakalagay ko po dito sa screen ko ay 2022 TBI graduates. So, bali po ang pag-aaral po namin dito ng TBI ay putol-putol, dala na rin po ng pandemic. Pero sa kabutihan po ng Diyos ay nagkaroon po ito ng kaganapan ng last year po. So, sa araw po na ito, sabi nga po doon sa panalangin ng ating butihing pastor na maselan po ang Bible prophecy sapagkat marami pong views o maraming mga ideolohiya ang atin dito ang mapapag-aralan. At mostly po sa ating pong pag-aaral ng ating TBI, we started from hermeneutics, followed by Old Testament survey, and then New Testament survey, and then ito pong Bible prophecy. And after this, homiletics, and then evangelism. After that is Christian doctrines, administration, church administration and doctrines, and the last is biblical leadership. Kung titingnan po natin yung hanay-hani ng ating topics, napakaganda po. Talagang sinimulan tayo sa hermeneutics na kung saan yung ating key verse, natatandaan pa po ba natin mga kapatid, yung 2 Timothy 2 Timothy 2:15. Yes, 2:15. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not ashamed or need to be ashamed, and who correctly handles the word of truth. So, sobra pong maselan talaga ang pagtuturo ng salita ng Diyos sapagkat ito ay more accountable tayo na nagtuturo o nagbabahagi ng salita. So, isa rin po ito sa requirements, especially sa mga elders, overseers, and pastors of the church. Di po ba, asa sa mga requirements ng mga pastor, ng mga elders is talagang knowledge of the word, a husband of one wife, hospitable, self-controlled, and able to teach the word of God. Talagang able to teach o mayroong kakayanan na makapagturo ng salita ng Panginoon. So sa portion po na ito, napakahalaga po ng pag-aaral ng TBI sa isang iglesia. Kaya gusto ko lang ma-encourage yung bawat isa na ipagpatuloy po natin kung gaano yung excitement natin nung una na gumawa ng assignment, gumawa ng mga homework natin, mag-review ng mga exams, at magpatuloy na mag-aral. Nawa po, dalangin po ng inyong lingkod at dalangin ng bawat isa na magpatuloy tayo. Sabi nga po ay madaling magsimula, pero mahirap po ang magtapos. Kaya sa biyaya po ng Panginoon, nawa lahat ng nakapag-enrolled ay makatapos po ng TBI para po sa paglago po ng ating mga espiritual. So, simulan ko na po sa isang verses ng Revelation chapter 1 verse 3. Sabi po dito, God blesses the one who reads the words of this prophecy to the church, and He blesses all who listen to its message and obey what it says, for the time is near. So Revelation 1:3, dito po sa King James Version, blessed is the pastor that readeth, and the congregation, saglit lang po, that hear it, the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. And then I quote the Revelation chapter 1:19 in King James Version, write the things which thou hast seen past, and the things which are present, and things which shall be hereafter. So kung alam na alam po natin ang sumulat ng Revelation, as we have studied from New Testament survey, is John the disciple or John the apostle. Si John po ang sumulat ng Revelation, siya din po ang sumulat ng Book of John, siya din po ang sumulat ng 1st, 2nd, and 3rd John. So this John, marami po kasing John sa Bible, at ang John na ito is the John of Zebedee or son of Zebedee. So kung titingnan po natin, most of the Bible prophecies, talagang mababasa po natin yung fulfillment ng mga propesya na ito in the New Testament. From the Old Testament to New Testament, marami na pong mga natupad o marami na pong na-fulfilled. At itong Book of Revelation ang nagre-reveal ng napakarami pong bagay na nangyayari at mangyayari pa. Kaya pinagpala po yung mga nagbabasa nito. Either the pastors or the preachers or anyone in the church and the congregation that hear the words of this prophecy.
yung mga nakikinig, and those things which are written therein, yung pong sumusunod. Kaya yung three striking words dito na verb is read, hear, and obey. So mapalad po yung mga nagbabasa ng mga propesiya, mapalad po ang mga nakikinig, at mapalad po ang tumutupad dito at sumusunod. Kaya kung titingnan po natin ang Revelation, write the things which thou hast seen, it means the past, and the things which are means the present, and things which shall be hereafter, or the future. So there are three main parts or events that we can read in the book of Revelation. So the past, the present, and the future. Ano po yung event na yon? Kung magbabasa po tayo ng Revelation, kasi kaya ko po ikinote ang Revelation, dahil sa book of Revelation, dito lahat ang mga Bible prophecies, dito yung mga end times, dito lahat yung mga views, ang pag-aaral ng eschatology. Kaya the events before the second coming of Jesus, dito din po natin matatagpuan sa Revelation. The events during the coming of Jesus, dito rin po natin mababasa. And the events after the coming of Jesus Christ, dito rin po natin mababasa sa Revelation. Kaya I hope that every one of us talagang patuloy po nating basahin ang Book of Revelation, or yung tinatawag po nating pahayag. So the noun prophecy describes a prediction of the future made under divine inspiration or a revelation of God. So ito po yung propesya, a prediction of the future made under divine inspiration or a revelation of God. And the prophecies written in the Bible about events that were to have taken place by now, everyone was fulfilled with 100% accuracy. So talaga pong halos yung mga prophecies, yung mga hula ng mga Old Testament times, more than half of them are fulfilled with 100% accuracy. So kaya po hindi mapapabulaanan na ang mga hula na ito na nangyari na ay natupad po literally. Talaga pong nangyari. Sabi po dito sa Isaiah, bakit? Saglit lang po. Yan. Isaiah 46:9-11. Remember the former things, those of long ago. I am God, and there is no other. I am God, or there is none like me. I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come, I say. My purpose will stand, and I will do all that I please. From the east, I summon a bird of prey. From a far off land, a man to fulfill my purpose. What I have said, that will I bring about. What I have planned, that I do. So gusto ko pong basahin ito in Tagalog version po. Sabi dito sa Isaiah 46:9-11, dili-dilihin ninyo ang matagal ng nakaraan. Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos, at liban sa akin ay wala ng iba. Sa simula pa'y hinulaan ko na, at aking ipinahayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong ang balak ko'y tiyak na mangyayari, at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. 11, may tinawag na akong mandirigma sa silangan. Siya ay darating na parang lawin, at isasagawa ang lahat kong balak. Ako ang magsasabi nito ay tiyak na matutupad. Yan po ang sinabi ng ating Diyos sa aklat ng Isaias. So, Isaiah declared, God declared in the book of Isaiah, for I am God and there is none else. I am God and there is no other. I am God and there is none like me. So the God is talking, the God who is talking in the book of Isaiah is the God who is incomparable. Siya po ang Diyos na walang katulad, ang Diyos noon at magpakailanman, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na may lalang ng langit at lupa. And in verse 10, sabi dito, I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. I say, my purpose will stand and I will do all that I please. Makikita po natin dito ang attributes ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Sabi dito, I make known the end from the beginning. It means God's is omniscience God. I make known the end from the beginning. Omniscience God means God is omniscience God. God is
all-knowing God. Alam ng Diyos ang mangyayari, alam ng Diyos ang hinaharap, alam ng Diyos ang nakaraan at alam ng Diyos ang pangkasalukuyan. And from ancient times, what is still to come? Sabi dito, isa pa po sa attributes ng ating Diyos dito, from ancient times, what is still to come is omnipresence God. God is omnipresence. It means God is presence or present everywhere. From the past up to present and in the future. So what is still to come? And then in the third, I say, my purpose will stand and I will do all that I please. It means that God is omnipotent God or God is all-powerful God. So kung makikita po natin from the very start, God is omniscience, God is omnipresence, and God is omnipotent God. God is a powerful God. God is present everywhere. God is all-knowing God. And in the verse 11, yan po yung Diyos natin pinaglilingkuran. Kaya kung ano man pong mga hula at propesiya na ni-reveal niya sa mga propeta from the old time o from the Old Testament, talaga pong credible at accurate po ang salita ng Diyos. Because He is the God of yesterday, today, and forever. He is the God who created everything before us. So in 11 po, tingnan po natin ang verse 11. From the east, I summon a bird of prey. From a far off land, a man to fulfill my purpose. What I have said, what will I bring about? What I have planned, that will I do. So isa po ito sa propesiya o sa isa sa sinabi ng ating Diyos sa Book of Isaiah na tumutukoy po ito do sa mangyayari sa Israel. Kasi po, marami ang nag-interpret ng verse 11 na ito, especially the INC or ang Iglesia ni Cristo. Excuse po, yung pindot. Isang screen. Sinasabi nila dito, ito ay na-fulfilled sa kanilang sugo na si Kairenyo Manalo, sa Felix Manalo. From the east, I summon a bird of prey from far off land. Far off land or east is tinutukoy nila ang Pilipinas. And a man to fulfill my purpose, sabi nila ay si Felix Manalo itong sugo na ito. What I have said, that will I bring about what I have planned. Pero nagkakamali po sila ng interpretasyon. Hindi ito ang fulfillment, hindi yun ang fulfillment ng 11 na ito. Ang sinasabi dito, from the east, I summon a bird of prey. From a far off land, a man to fulfill my purpose, what I have said, that will bring about what I have planned, that will I do. It's talking about the king, Cyrus, na kung saan siya yung siya ang kauna-unahan na pagan king na pinalaya niya ang mga Israelita from the 70 years of captivity. Na hinulaan na ito sa Isaiah at na-fulfilled ito sa 2 Chronicles. So, kaya nga po, napaka-importante na napag-aralan po natin ang hermeneutics, the properly interpreting the Bible. Talaga yung science of interpretations of properly interpreting the Bible. Napag-aralan natin dyan in a context, napag-aralan natin na dapat iayon natin sa historical, the grammar, lahat. Kaya hindi basta-basta talaga ng mag-aral. And I know na natatandaan niyo po yan. Okay lang. Okay lang. Kaya talaga po napaka-importante na nag-aaral po at patuloy po tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon. At lalo na po sa panahon ngayon, mga kapatid, nandito tayo sa panahon na lahat instant, lahat ay nandyan na sa media. Modern technology has given us talagang many ways to share information. Using the same technology, it's just easy to communicate rumors, myths, yung mga misunderstanding, at ang dami na pong na-spread ngayon ng mga fake news. Talagang in a world full of fake news, trust is very difficult thing to establish. Kaya kung titingnan po natin, makikinig tayo ng mga balita, manunood tayo ng mga kung ano-anong mga movies or mga commentaries. So, hindi po masama kasi mga nag-aral, mga scholar yan, mayroon din po tayong mapupulot ng mga magagandang aral. Pero paano po natin madidiscern kung ito ay tama o mali? We need to go back to the very basic, the Bible or the Word of God. Talagang magbasa po tayo ng salita ng Panginoon. Because without
if we are not well-grounded with the Word of God, kung hindi tayo dito well-grounded sa salita ng ating Panginoon, talagang hindi po natin madidiscern kung tama o twisted na yung ating mga pinapanood. Kaya much better to read the Word of God. Sabi nga doon sa Joshua 1:8 and 9, do not depart thy word from your mouth, but meditate day and night. Day and night. Meditate the word of God day and night. When we speak about meditation or meditate, it is about study or utterances or speak the word of God. Talagang carefully study the word of God. It's not just about reading, but we need to be very careful in studying the word of God. Kasi sa panahon po na yon, wala pang mga copy ang Bible sa bawat isa. Kaya may nagsasalita o may nagbabasa nito in public. So we need to be very careful. Talagang basahin po at dilidilihin natin ang salita ng ating Panginoon. Ito pong pag-aaral natin para sa inyong kaalaman mga kapatid. Most of our tools or materials are found in godquestion.org. And why should we trust the godquestion.org? Kung titingnan niyo po ang statement of faith ng godquestion.org, napakaganda po. At kung titingnan niyo rin po yung mga background ng president nito na si William Hoodman, nag-aral din po siya sa Bible Seminary. Hindi po siya lahat ang writers or content ng BibleQuestion.org. Ito po ay mga volunteers, scholars, pastors, preachers na nagko-contribute po ng mga sagot. Ang kanila pong aim is do sa mga mambabasa at mga nag-aaral po sa godquestion.org is not for you to believe of what they are writing, but for you to point to the Bible. To point us to the Bible. Kaya yung pag-aaral po na yung mga nababasa mo, ito pong Bible prophecy, most of the materials of the Bible prophecies are coming from the godquestion.org. Kaya kung titingnan po natin, ang ituturo po nila talaga the Bible. Talagang if the Bible speak, they speak. Talagang if the Bible is silent, they are silent. Yan po ang godquestion.org. So we need to trust yung mga article nila. Pulutin natin and then basahin natin at talagang bulay-bulayin natin. Hindi ka agad-agad tayo maniwala. Yun po ang sinasabi nila. Hindi ka agad-agad tayo maniwala. Ang ganda po ng kanilang statement of faith at kung may time po kayo, pwede nyo pong balikan yon at makakatulong po sa inyo para lubos nyo pong manamnam yung kanilang mga article. And those articles and commentaries are not inspired. But the only inspiration is the Word of God, the book, the Word of God. So ito po yung mga views nila, mga kasagutan nila direct to the Bible. Kaya ang gagawin po natin talaga is go back to the very basic. Ang Biblia po ang ating basahin, mga kapatid. At ito yung mga tulong lamang sa atin para lubos po nating maunawaan. A prophet is defined as one who speaks on behalf of another, and a prophecy is the message that he conveys. So yan po ang propeta. Siya po yung nagsasalita o nagsusulat ng mga ipinahayag ng Diyos sa kanila. So Bible prophecy, it's God's infallible message to man, spoken or written by prophets, especially chosen by God. When we speak about the word infallible, it means incapable of making mistakes. Talagang credible. Error-free. Talaga pong incapable of making mistakes. Wala pong kamali-mali at wala pong talagang ka-error-error yung mensahe ng Diyos. As I mentioned a while ago, that God is omnipotent God, God is omnipresent God, God is omniscient God, and His message to the prophet is infallible message. So men spoke from God. Hindi basta-basta po ito nilikha ng tao lang o ng mga propeta lamang ang kanilang mga isinulat. So that's why we can place all our trust in God's prophetic word. Because as Peter concludes, prophecy is not a matter of the human interpretation of historical events. It is not a human interpretation. Hindi lang basta-basta po ito ang pananaw, haka-haka o kuro-kuro ng mga propeta. Kaya kung titingnan po natin in 2 Peter chapter 1 verse 19, sabay-sabay po tayo magbasa kahit hindi po kayo naka-unmute.
Basahin po natin. Ready, go. Verse 19. Amen. Hallelujah. So, and we have the word of the prophets made more certain, and you will do well to pay attention to it, as to light shining in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Above all, you must understand that no prophecy of the scripture came about by the prophet's own interpretation. For prophecy never had its origin in the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Kapag sinabi po natin carried along, it means led by the Holy Spirit, or they are inspired by the Holy Spirit. Men spoke from God and they are led by the Holy Spirit. Hindi po ito haka-haka ng mga propeta o hindi lang ito gawa ng kanilang mga imahinasyon at interpretasyon. Talaga pong nangusap ang Diyos sa kanila. Paano mangusap ang Diyos sa mga propetang ito? In an audible voice, in a dreams and visions, and ng mga tangible human senses talagang naipahayag po ng Diyos sa kanila sa pamagitan ng mga panaginip, mga pangitain, o talagang narinig nila yung boses, kung paano ito isinulat talaga ng mga propeta. Kaya credible po. Kasi po ito si Peter, kung matatandaan po natin si Peter, yung nakakakilala kay Peter, di ba siya po ay si Simon, at yung kanyang pangalan ay Cephas or Peter. It means rock. From the Aramaic, yung Cephas and then yung Peter, Hebrew, ibig sabihin ay rock. Kaya nga ito din si Peter, na-convert ito o nagsumunod dito sa Panginoon. Kung matatandaan natin yung turo ni Pastor Edgar, yung si Peter kasi dito ni-reveal ng Diyos that Jesus is the Son of God. Noong time na nagtanong ang ating Panginoon sa mga disipulo, sino nga ba talaga? Ito ako. Ang sabi na iba, yung Jeremias o ganito, o Isaiah. Pero itong si Peter, ni-reveal talaga sa kanya. Not from the flesh or from the blood or not from the human sense na talagang inireveal niya, but from God na that Jesus is the Son of God. And after that, doon na yung time na, yun yung time na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, upon this rock, I will build my church. And then he gave the key to the kingdom of heaven. And the gate or the Hades or the death will not conquer or di makapanaig sa iglesyang ito. Doon po nagsimula yung pagkasabi po ng ating Panginoong Hesus kay Peter. Dahil ito pong si Peter, he became an eyewitness of Christ's glory. Talaga pong naging eyewitness of Christ's glory si Peter. Talaga pong from his naked eyes, nasaksihan po niya ang kapangyarihan, nasaksihan po niya ang buhay ng ating Panginoon. And you must understand that no prophecy of scripture came about by the prophet's own interpretation. Talaga pong naranasan nila. Ito magkakasama po, ito po si Peter, si John at si James when Jesus Christ was transfigured. Iyan po yung magkakasama noon. So kaya po ang napaka-significant sa pag-aaral po natin ng Biblia, ng salita ng Panginoon, yung mga tauhan, ang mga karakter. So ito po, napag-aralan natin po ito sa New Testament. And prophecy provides Christians with an outline of God's program of the future. Kaya nga po, napakaganda ng programa ng Diyos. At masasabi ko din, napakaganda po ng programa ng TBI sa TGSIM. Dahil sinimulan tayo sa hermeneutics, tinuro sa atin yung overview ng Bible, yung 66 books, and then the Bible prophecies, yung pagkakahanay nito. Sabi ko, praise God, dahil talagang inspired yung mga tao na gumawa nitong mga teaching. Ito yung collection of teaching ng TBI. Talagang parang may mga prerequisite. Talagang inuna muna yung time, yung tabang dapat unahin, yung mga priorities. Kaya patuloy lang po tayo mga kapatid, encouragement sa lahat. Medyo taas daw po yung mga naka-video ng thumbs up daw po kung nakakasunod po kayo. Ay, glory to God. Si Pastor John. Taas na tayo. Praise God. Amen. Si Pastor ng Polanco. Abes. Ay, glory to God. So, praise God. So, and because hundreds of specific prophecies have already been literally fulfilled, most of them in relation to the first coming of Christ,
So we know that all the prophecies about the future will be fulfilled literally in the end times. Because we are now talking about the Bible prophecies, itatakal din po natin dito ang eschatology, o yung mga view ng millennialism, mga tribulations, yung lahat na yan, itatakal din po natin dito. So hundreds of specific prophecies have already been literally fulfilled. Talaga pong more than 100 talaga of prophecies has been already fulfilled. Literally. Talaga pong naganap. Hindi po ito mga symbolism lang o na nangyari lang na basta-basta. Talaga pong naganap ng totoo. And most of them in relation to the first coming of Christ. Sa pagpanganak ng ating Panginoon, nung time na hinulaan pa siya from the book of Isaiah, Psalm, talagang nangyari na po ito in the first coming of Christ. So we know that all the prophecies about the future sa hinaharap will be fulfilled literally in the end times. And Christ's return will be fulfilled literally as well. So kung titinan po natin, lahat po ba kayo ay naniniwala or nananampalataya for the blessed hope that Jesus Christ second coming will be fulfilled literally? Taas nga po ang kamay. Glory to God. Amen po. Hindi ito haka-haka. And that is our blessed hope. Ito yung inaasahan ng mga Kristiyano. Praise God. Talaga na darating ang ating Panginoon. Literally. Hindi na katulad ng isisilang siya sa sabsaban, kundi darating siya na isang judge, isang hari na talagang makikita talaga ng buong mundo. Na siya ay, kung saan siya nag-ascend, doon din po siya mag-descend. And it will go into fulfilled literally as well. So ito po yung sabi, a faithful believer is to be found watching and waiting for our Lord's coming. Praise God. Faithful believer, yung mga tapat na mga mananampalataya, ay talaga pong nag-aabang. At marami nang nagsabi na darating si Jesus Christ noong 2012. Dumating po ba? Literally? Marami ng mga nag-withdraw ng kanilang mga accounts. At marami ng mga nag-close ng kanilang mga businesses dahil sa mga paniniwala ay darating naman ang Panginoon. So, marami na rin nagsabi sa takdang pagdating ng ating Panginoon, takdang oras at takdang panahon. Pero hindi yun ang nasasabi ng Biblia. Walang nakakaalam sa pagbabalik ng ating Panginoon ng eksaktong oras. Ang sabi lang doon, imminent. Any moment or any time, dumating ang ating Diyos na ang ating Panginoong Jesucristo. And ang pagkakaalam natin, talagang babalik siya. Babalik siya. Sabi nga, maging ang Panginoong Jesucristo hindi nakakaalam ng pagbalik ng ating Panginoon. Sa ngayon, alam yun ng ating Panginoon kasi siya babalik. During the time kasi, nasa katawang tao ang ating Panginoong Jesus. At andun siya sa pagsunod pa sa Ama. Kaya kung ano yung programa ng Ama na ipinapagawa sa ating Panginoon, isinusunod lamang niya, kalooban ng Ama. Maging ang kanyang pagkamatay, lahat kalooban ng Amang napangyari sa kanya. Kaya ang ating Panginoong Jesus nung siya'y nabubuhay bilang tao dito sa lupa, bagamat siya'y Diyos, talagang hindi na palampas. Bagamat nanalangin siya doon na talagang palampasin, pero ang sabi pa niya rin, nawa ang kalooban mo ng Ama ang masunod sa lahat ng kanyang gagawin. At sa pagbabalik po ng ating Panginoon, it will be fulfilled literally as well. At yan ang inaasahan ng mga mananampalataya. At ito pong end times o Bible prophecy na pag-aaral natin, hindi po dapat katakutan. Minsan, takot na takot ang bawat mga tao sa mundo, natatakot sila dahil darating na ang wakas ng mundo. Pero pag mga Kristiyano po, ito po ay excitement. Ito po ay kagalakan sa mga Kristiyano ang pagbabalik ng ating Panginoon. Sabi nga po na heaven is not our goal. Hindi naman goal natin ang heaven because heaven is our destination. But our goal while we are living here on earth is to be like Jesus Christ. Kasi kung ang goal natin heavenly minded tayo, kaya ang goal natin dapat maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Mamuhay na katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat alam natin ang destination natin, ang citizenship natin ay ang langit. Because we are just a sojourner here on earth. Our citizenship is in heaven. And that is our destination bilang mga mananampalataya. Kaya dumating man ang ating Panginoon or nagkaroon man ng caught-off events, mamayang gabi or bukas ng umaga, handa na po ba ang lahat?
na ma-rapture? Taas nga po ang kamay ng mga handa na o natatakot pa. Glory to God. Praise God. Amen. Si Pastor Abis ang taas ng taas ng kamay. Glory to God sa kahandaan ng ating mga kapatid. So a faithful believer is to be found watching and waiting for our Lord's coming. Yan po ang inaasahan nating mga manampalataya. 2 Peter 1:16-18 says, "We did not follow cleverly invented stories when we told you about the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of His majesty." Sinabi yan ni Pedro po. Kasi ito pong 2 Peter, ang purpose ng pagkasulat nito, if I'm not mistaken, is to encourage the early believers to stand up of their faith. Kasama yan sa exam eh. Natatandaan ko kasama yan sa exam. So talagang hindi ba haka-haka o invented lang ng mga istorya ang binabahagi ni Peter doon sa mga early believers na ito, kundi talagang naging eyewitnesses siya, naging saksi siya doon sa nangyari, sa mga maaaring mangyari, naging eyewitness siya sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo, sa mga ginawa, sa mga turo ng ating Panginoong Jesucristo. For he received honor and glory from God. Ito yung time na nagkaroon ng transfiguration. The Father, when the voice came to him from the majestic glory saying, ito yung sabi ng Ama, "This is my Son, whom I love, with him I am well pleased." So we ourselves heard this voice that came from heaven when we were with him on the sacred mountain. Ito doon sa Holy Mountain or Sacred Mountain nangyari. At talaga pong nasaksihan ito. Sino yung kasama dito ni Peter? Si James at si John. Kasi po si Peter, kapatid dito ni Andrew. Tama po ba, Pastor Edgar? Yan, kapatid niya ni Andrew. At si Brad Andrew, si Andrew po, ang una nakakilala sa Panginoong Jesus dahil sa pagkarinig niya kay John the Baptist sa mga turo. At ibinahagi niya kay Peter. And then Peter, talagang nung nabahagi niya kay Peter, talagang andun yung kanyang pagsunod sa Panginoong Jesus. Talagang agad-agad siyang sumunod. Iniwan niya yung pangingisda, talagang he became a fishers of men. Talagang naging kwan po siya, talagang follower ng ating Panginoong Jesus. At siya'y naka-witness of Christ's majestic glory, of Christ's glory, ang si Peter. Kaya hindi po invento ang mga sinulat ng mga propeta at mga nasaksihan nila. Hallelujah. Ayan. Dito na po tayo. Yung po yung yung prophecy, Bible prophecy, and prophet. Pag sinabi nating propeta, iyan po, men spoke from God. Ito yung mga propeta, isinulat nila yung mga mensahe ng Diyos sa kanila, lead by the Holy Spirit. At pag sinabi na po nating prophecy, ito yung mga mensahe ng Diyos. And prophesy, it's the prophet who speak the message of God. Yung pinaprophesy nila, yung isinasalita at isinasalaysay nila, yung mga hula o yung mga mensahe ng ating Diyos. So why Christians should study Bible prophecy? Ayan. Bakit nga po ba kailangan pag-aralan ng mga Bible prophecy? God must have wanted Christians to study Bible prophecy because He put so much of it in His divine revelation to mankind, which we call Bible. We call the Bible. Talagang almost itong Biblia, kung ayon po doon sa pinag-aralan natin from the Old Testament to New Testament, iisa-isain po natin yan mamaya doon sa the Bible. Talagang all yung scriptures talaga is inspired or it's God's breath. Kaya halos lahat po ng propesiya, yung nilalaman ng Biblia from Genesis to Revelation, may mga prophecy. Kaya we need to study the Bible prophecy. Dr. John Walvoord, Dean of Prophecy at Dallas Theological Seminary, teaches that half of the 1,000 Bible prophecies documented in the last century have already been fulfilled. And this assures us that the rest of the Bible prophecy, which has so much to do with our own future, will also be fulfilled. Okay po. Sa talagang binibigyan po ng emphasis or importansya na talagang it will be also fulfilled literally. Kung nangyari na ang halos 1,000 propesiya na naidokumento ni Dr. John Walvoord, literally, ganun din po. We have the assurance that the rest of the Bible prophecy na hindi pa nangyayari or mangyayari pa sa hinaharap ay magkakaroon din ng katuparan.
Amen po. Kaya kailangan nating malaman. Ngayon, kung hindi natin alam ang pag-aaral o hindi natin pinag-aralan ang mga propesiya, kasi ang mga propesiya, hindi po natin alam na ito pala ay nakalagay sa propesiya na nangyayari na or mangyayari pa lang. So we need, as a Christian, we need to study the Bible prophecy. At ang mga propesiya na ito nagkakaroon lang po ng mga twist dahil sa interpretasyon ng iba't ibang mga relihiyon. Pero ang sabi ko nga po sa inyo, we need to go back to the basic, the Bible, the Word of God who is inspired by the Holy Spirit. Ang pagbabasa po ng salita ng ating Panginoon. Tragically, many pastors today know little things or nothing about Bible prophecy because it wasn't taught in their seminary. Consequently, they do not teach about prophecy from the pulpit. This leaves many Christians ignorant of the exciting plans God has for the future. This is unfortunate, for there are several reasons God's people should study prophecy. So, marami pong pastor sa ngayon know little about or nothing about Bible prophecy. And sabi po, sa pag-aaral, may nabasa akong article that 70% of the pastors are not reading the Bible. Nakakalungkot pong isipin. And praise God, the pastors of TGSIM, kasama po kayo sa 30%. Amen po ba? Amen. Nawa po sa 30% na nagbabasa ng Biblia. It wasn't taught in the seminary. Maaring po sa mga seminary, itinuro din po ito, pero hindi po ito itinuturo sa pulpit. Kaya nga po doon sa panalangin ng ating kapatid kanina, ni Pastor, at na talagang kailangan po na ito masailan yung mga propesiya nito, masailan yung end times nito. Siguro nagiging kwan din lang sila, maingat. Pero kailangan po itong ituro ang Bible prophecy. Now, let us take a look on the importance of prophecy. Number 1, prophecy makes up over 1/4 of the Bible. In the Old Testament, Isaiah through Malachi, talaga pong mga prophets yan, mga isinulat nila. Those are all prophecies. Kaya nga mayroon po tayong tinatawag na major prophets and minor prophets. So yung mga major prophets natin, si Isaiah, sino pa? Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, and Daniel. But Lamentation is not a prophet, but Lamentation is a book written by, sino po ang nagsulat ng Lamentation? Kung natatandaan nyo pa, amen. So yun po, yung mga propeta na yan, major prophets. Major in the sense that they have the longest, kumbaga mayroon po silang long articles o yung mga isinulat. Mahaba po yung mga aklat nila. Kaya sila sinabing major. Regardless of their significance. Kumbaga, major kasi yung mga sulat po nila mahaba. Kung mapabasa po natin yung mga major prophets na kay Isaiah, kay Jeremiah, yung Lamentation, yung Ezekiel and Daniel, kung makikita po natin ang haba po ng sulat ng book niyan. Minor prophets, sinabi nating minor kasi maikli lang po yung kanilang mga inisulat. Pero pare-parehas lang po ng level sa kanila. They are all prophets. Kaya prophecy makes up over 1/4 of the Bible. And in the New Testament, sa Old Testament, mababasa din natin sa Book of Psalms, marami din po and other passages. 1 and 2 Thessalonians, Jude, Revelations, many other passages. And the first prophecy was written in the book is in Genesis chapter 2, 16, 17. And yung din pong ating natandaan na talagang halos hindi natin malimutan, yung Genesis chapter 3, verse 15 is also a prophecy. The seed, di po ba? Natatandaan po natin yan sa Old Testament. And the last prophecy also from Genesis to Revelation, and Revelation 22:20, nandun din po yung propesya. Kaya makes up over 1/4 of the Bible. It is very important to study the prophecy, the Bible prophecy. Number 2, prophecy exalted by God Himself. Mismo pong ang propesya or hula, itinataas ito ng Diyos. Mismo ang ng Diyos. Prophetic declaration, exalt God in Isaiah 41 and 46, yung nabasa po natin kanina. We are commanded to take heed to prophecy. Pag sinabi po nating take heed of the prophecy, it means to pay attention to the prophecy that was written in the Bible. And see, we are blessed in the reading, hearing, and obeying of prophecy,
and Revelation chapter 1 verse 3 kanina na binanggit ko po kanina. Number 3, prophecy proves the authority of the scripture. Amen. Because fulfilled prophecy is one of the greatest proof. Kaya kung makikita po natin, yung mga nangyari at na-fulfilled na po ng mga hula at propesiya, isa pong napakalaking patutuon yan. Proof na 100% po ang mga hula na ito ay may katuparan. Kaya po yung Old Testament prophecy and most of the New Testament na pangyayari na fulfill po yung mga propesiya na yon. And tingnan po natin kung yung mga napag-aralan po natin, destruction of cities and nations, the history of Israel, the history of the nation, the prophecies concerning Christ, over 300 Old Testament references identifying over 60 details about the first coming of Christ, they were all fulfilled literally. Ang paglihi sa ating Panginoong Hesus, ang pagsilang, ang paghirap, ang kanyang pagkamatay, ang kanyang resurrection, ang kanyang ministry, hanggang sa kanyang pag-akyat. Nahulaan po yan. Isinalaysay pa nung una at natupad. Kaya, andun po yung 100% na trust at pagtitiwala natin na ang mga mangyayari pa na nahulaan noon na hindi pa nangyayari ay mangyayari literally. Amen po? So, prophecy proves the authority of the scripture. Number 4, prophecy explains the meaning of history. Sabi nga, without prophecy, history becomes useless and endless. Through prophecy, history becomes God-honoring, resulting in the ultimate triumph of God. Dispensational, providing the grace of God. The providential, providing good for the saints. Kaya po, itong mismong propesiya ang mag-i-explain, magpapatunay sa kahulugan talaga ng kasaysayan. For without prophecy, the history becomes useless and endless. May nakikita po tayo sa mga t-shirt minsan yung history makers. Nakikita natin sa mga kapatid na nagsuot ng mga history makers. God is the author. God is our history maker. And we are part of the history. Tayo talaga. Kaya itong prophecy po becomes, kung wala itong prophecy, the history becomes endless and useless. Kaya napakahalaga po ng propesiya. Number 5, prophecy arms the believer against cultism. Marami na po ang nagsabi ng pagbalik ng ating Panginoon. They date Christ coming. In Matthew 24:36, mababasa po natin. Marami na rin po ang nag-claim na sila ay Kristo, na sila ang mga sugo at sila ay Son of God. Talagang sila ay anointed. So hindi ko na po babanggitin. Marami pong ganyan kasi talagang nabalitaan po natin yan at nasaksihan po natin sa panahon natin ngayon. Marami na kaya yung iba talagang ang dami na nilang hakbang na ginawa sapagkat binigyan na nila ng date. And that is one of the beliefs of the cultism. And against those who pervert the events of prophecy. Katulad din po ng Jehovah's Witnesses. They interpret that 144,000 elect, yung mga 144,000 na yun from the tribe of Israel, 12,000 from each tribe, are they. Sila yon. And they believe in the Armageddon that sila din yung magbabattle doon, na sila yung mananagumpay after ng resurrection. Kaya ang dami pong mga katuruan. Pero kailan ba lang nagsimula yan? In just 1914? If I'm not mistaken, ang Jehovah's Witnesses o yung tinatawag na watchtower ng mga pasugo nila, ang mga kasulatan nila, talagang yung mga claims nila po. So, kung hindi po natin alam ang propesiya sa Biblia, hindi po natin magwagwardyahan yung ating faith. Baka bigla tayong madala ng mga ganitong mga katuruan at interpretasyon. Kaya kung titinan po natin, napaka-unfair naman na i-interpret nila yung ganito na paniniwala. Kaya we need to study.
the Bible prophecy. And that is the importance. Number 6, prophecy motivates the church to evangelism. So, this is true historically. Katitinan po natin, di ba? As we have learned from the book of Romans, natandaan po natin, talagang inisa-isa po sa atin ito. Sa book of Romans, di ba, yung olive tree, and then tinanggal yung branch, talagang yung totoong branch, and then kinabit ulit yung grafted branch. So ito'y tumutukoy sa mga Israelites, yung nation of Israel and the people of God, na hindi po lahat ng nation of Israel ay may kaligtasan. Mayroong tendency na mawala din sila. And in time, kaya kung sinabi doon, nasabi, as far as the gospel is concerned, the Jews are enemies of God. And as far as the election is concerned, God decision and God promise to the patriarch is irrevocable. Mahal na mahal pa rin sila ng Diyos. For the sake of the gospel, talagang naging kaaway sila ng Diyos, ang mga Israelites, para sa ating mga hintil, para makasagap tayo ng kaligtasan, madala sa atin ang mabuting balita. Talagang pinatigas. And it's part of the plan ng Diyos. Kung hindi natin alam ang propesiya with regards to that, pwede po tayong madaya. Yan ang kahalagaan. And motivates the church to evangelism. Kasi sabi nga po, without the fulfillment, yung numbers of the Gentiles, yung number ng Gentiles na ito. Kaya lagi tayong mag-evangelize, lagi tayong magpahayag ng mabuting balita. Sabi nga from Samaria, from Jerusalem, Judea to Samaria and to the ends of the world. So prophecy din po ang nagmo-motivate sa atin na para makapag-ibanghelyo tayo. Sapagkat alam natin na pag na-preach na ang gospel to all the unreached nations, yan yung mga time na ang ating Panginoon ay malapit na talagang dumating. So even in the tribulation time, mayroon pa rin pong evangelism. Mayroon pa rin pong pagpapahayag. Kaya yung time na mayroon tayo ngayon, gamitin po natin. So 7, prophecy challenges the believer to holy service, to watchfulness, to faithfulness, to comfort, as an encouragement, to confidence, to sincerity. Yan din po. For a believer, to a holy service, to heavenly conversation, to moderation, to waiting, to brotherly love, a source of consolation, sanctification, to love the second coming, to separation, to look for Him, to patience, to endure. Ito po din yung magagamit, kahalagaan po ng propesiya. Amen. Bigyan nga po natin ng malakas na palakpak ang Panginoon kahit nandiyan po tayo. Glory to God. Hallelujah. So, Bible, the world's greatest library. Dito na po tayo sa Biblia. Amen. There are 39 Old Testament books, as we have mentioned, napag-aralan po natin, 39 Old Testament books and 27 in the New Testament books. Kung makikita po natin, the Bible that we are reading today is not in chronological order. Kumbaga, hindi po chronological, hindi ito sunod-sunod. Ang binabasa po nating Biblia ngayon ay ini-arrange in the literary context or in the form of literature. Kaya kung makikita po in literary genre, kung makikita po natin yung Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, it is the book of the law. And we have the history from Joshua to Esther, 12 books. And then poetry, Job to Songs of Solomon, and major prophets, Isaiah to Daniel, and minor prophets, Isaiah to Malachi. So tingnan po natin, ini-arrange sila according to literature, the kind of literature. Hindi sila sunod-sunod. So para mas lubos na maunawaan ng mga mambabasa, ini-arrange sila. But the arrangement of the Bible is not inspired. But the written word of God is inspired. So in-arrange lang ito ng mga scholar, ng mga tao na nag-arrange nitong mga according to the literary genre para lubos po nating maunawaan. Lubos natin na maintindihan ang Biblia. So yun po. And 27, ganun din po ang 27 youth books. The life of the gospel, the history, the epistle, Pauline epistles, minor epistles, and the prophecy. So how we got our Bible? Paano ba natin nakuha yung Bible? Sino po yung may mga dalang Biblia sa ngayon? Itaas po natin ang mga Biblia.
Yung may dala pong Biblia sa pag-aaral. Glory to God. Amen. Ayan, nandyan po ang mga Biblia. Salamat sa Diyos. Kaya Pastor John, may Biblia. Sister Dobby, mayroong Biblia. Ayan. Ngayon, pag-aaralan natin, paano ba ito nakuha, itong Biblia na to? Kasi marami na tayong mga nabasa, mga articles o mga haka sa mga Biblia na ito. Paano ba ito nakuha? Tingnan po natin dito sa, bigyan po natin ng diin, ito pong chart na nakalagay dito. How we got our Bible. Marami pong nagsabi, especially in the theory ng Big Bang Theory, sabi nila billion years na ang edad ng mundo. Billion years. Take note, billion years. Big Bang Theory lang po yan ha. Pero tayo mga Kristiyano, way back to the very basic, the Bible, the basic instructions before leaving earth. So tingnan po natin. In Genesis chapter 1 verse 3, sabi doon, let there be light. At sinabi doon, nakita niya yung araw at yun yung liwanag at yun ang ginawa niyang araw at ang dilim at yun yung ginawa niyang gabi. At matapos yun, doon nagsimula ang panahon. That is the beginning. The beginning. So makikita po natin yan sa Genesis 1, 3, and 4. Si Adam po, 930 years siyang nabuhay. At pag sinabi nating Adam, yung salitang Adam, Adama, or soil or ground. From the ground. And then God gave him breath and then he became a living soul. So yung Adam na pangalan ay Abraham or yung tinatawag natin ay soil from dust or yung ground. And then after po ng age na yan, nang namatay si Adam, 930 years. So si Methuselah, and Methuselah is the long-lived. Siya yung pinakamahaba ang buhay na tao. Even up to now, siya po yung pinakamahabang nabuhay na tao. Methuselah is a son of Enoch. Kung makibabasa po natin yung mga patriarch na yan. A son of Enoch. At sinasabi po, si Enoch is a righteous man. At si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Same with Elijah. So pag sinabi po nating antediluvian period, it is the period before flood. Bago ang pagbaha. So flood was, ito po 2385 BC, before Christ, or BCE, yung ginagawa nila na term para in general term, kasi pag BC, before Christ, only for the Christian, ginawa po nilang BC ito, or before Common Era. And pag sinabi po natin Common Era, or yung Christ era, or Christianity era, 0 year, o back to 1 year, o 0 year. Kaya po kung mapapansin ninyo, ang edad dito, ang mga taon dito ay backwards. Napansin nyo po, from 4,000 years, 3,000 years, to 2,000 years, pa-backward. Unlike now, our year is pataas because we started from the Christianity period, from Christian period, or tinatawag natin na common era. So from 0, and then 1, 2, 3, 4. At ito naman, go backward because they need to hit the 0 year, which is the year of the Lord, or yung AD, or Anno Domina. Anno Domina. Yung AD po na yun ay after death ng ating pagkakaalam, pero ito po ay Anno Domini, or Anno Domina. It means year of the Lord. So, kaya po backwards ang mga dating dito. So, during the time, 2385 BC, or before Common Era, or before Christ, Noah, 950 years. Sino po nakakaalam ng anak ni Noah? Tatlo yan eh. Apat ba yan? Apat? Tatlo. Yan, si Shem, si Japhet, at si Ham. Yan. Yan po yung tatlong anak ni Noah. At ang kanyang mga asawa nakasama yan doon sa paggawa doon sa nailigtas doon sa flood na yan. So lumipas po ang 427 years, 1958 BC, or before Common Era. Abraham, ayan, sa time ni Abraham, 175 years sa Abraham na buhay. At yung salitang Abram, dati po kasi Abram yan eh. Ibig sabihin, the father is exalted, or yun ang sabi, the father, yung Abram. At ginawa lately na Abraham, or the father of many nations. Kaya nga, Father Abraham has many sons, many children, had Father Abraham. I am the one of them, and so are you. So let us praise the Lord. Yun yung Abraham.
Kaya yung 170 years na yan, yan ang buhay ni Abraham. And then yung mga patriarch, kay Isaac, so Isaac to Jacob, and Jacob to Joseph. And from Isaac, na anak niya si Jacob, di po ba si Jacob tinawag na, yung kasi pong Isaac na name, ang ibig sabihin nito laughter. Kasi nung time na visited by the angel of the Lord, nagtawa dito si Sarah. Sarai, di ba? Sarai dati ang pangalan. Sarah. And then, he called their sons as Isaac, or means laughter. Kasi bakit ba ako manganganak? Ang tanda-tanda ko na. So dito po, si Jacob naman, dito po nagsimula ang 12 tribes of Israel. So pansinin po natin, between the 1958 BC and 1528 BC, naisulat na po ang Job, nangyari na po ang Job. Kaya kung titingnan po natin, bakit hindi una ang Job sa Bible, sa timeline? Because the Bible that we are reading today is not in chronological order. It is in according to literary genre. Yan po lagi tandaan natin. And Job is under the poetry, genre of poetry or poets, Songs of Solomon, Job, Psalms, Proverbs, and Ecclesiastes. So no, the time of Jacob, so yung mga anak ni Jacob, 12 to eh. Tandaan niyo po ba yung 12 tribes of Israel? Sino po nakakatanda? Kahit isa. Amen. Praise God. Natandaan nila sina Reuben, Simeon, Levi, Issachar, yung mga yan. Si Dan, Naphtali, Gad, Zebulon, Joseph, and Benjamin. So until sa panahon ni Joseph, ito pong si Joseph, ito yung Joseph the Dreamer, na kung saan talagang ang favor ng kanyang ama na si Jacob. Alam naman po natin yung history to sa pagtuturo ng ating kapatid at sa pagbabasa po natin. Kaya po nakatanggap ito si Joseph ng double portion dun sa kanyang dalawang anak, kay Rebecca, tama, Sister Giselle? Kay Rachel. Rachel, amen, kay Rachel. So si Joseph, Manase ba ang naging anak niya? Ephraim at Manase, amen. So salamat sa mga natatandaan po nilang kanilang mga pinag-aralan. So dito po, sa time nito, 430 years, sa panahon ni na Joseph, dahil dumami na po ang mga Israelita, so hindi po nakilala yan ng paraon, si Joseph lately na lang. Kaya ang ginawa nila, pinagpapatay nila ang mga Jews, ang mga Israelita, lalo na higit yung mga lalaki. At during the time, sa panahon na yon, kaya ni-spare si Moses, dahil doon panahon na ipapapatay nga ang mga lalaki, at sa dami na ng mga Israelita doon, ginawa nila itong slaves. And then Moses, hanggang sa dumating sa panahon ni Moses, and si Moses po ay nangyari na siya ay tumakas din, umalis doon at pumunta dito sa Midian hanggang nakilala niya si Jethro, ang kanya at napangasawa niya si Sephora. Tama? Ayan. So dito, yung 40 years na to, dito din po yung time na sinulat ang Genesis. Ang Genesis, ito yung mga event na kung saan yung mga pangyayari sa Genesis, Exodus, Deuteronomy, Leviticus, Numbers, and Joshua. 40 years in the wilderness until na dumating po si Joshua, hanggang sa yung mga Joshua's generation mapunta doon sa Promised Land, entering Canaan or the Promised Land. And then sa time of Judges or the book of Judges, kung matatandaan po natin, in the book of Judges, there are 12 judges yon na talagang raised up by God, because the cycle of life in the book of Judges, di po ba, the man or the man of Israel or the Israelites fall into sin or in idolatry. So since they are fall in sin and idolatry, God is angry. That is the second angle. So God is angry, they are oppressed. So God allowed them to be oppressed by the enemy. So after they are oppressed by the enemy, they cried out to God. And after they cried out to God, God raised judges. And then after God raised judges, there is peace. And then after the judges died, again, back to first cycle. Yan po yung buhay sa Judges. Kung makikita natin, at mga tauhan dito, sina Gideon, Samson, si Deborah, Jephthah, tama ba yan? Yung mga yan po, Othniel.
mga Judges na yan. So isinulat po ang Judges niyan, ang Book of Judges, 1 Samuel and Ruth during that time. So ito po in the middle of 1488 BC to 101 BC. And then after that, tingnan po natin, Samuel, the prophet, na talagang laging nangusap ang Diyos sa kanya in an audible voice, Samuel, Samuel, hanggang si anoint niya po si Saul. Si Saul, the first king in Israel. And then, marami nang pangyayari sa buhay ni Saul hanggang sa dumating yung time na gigil siya na i-conquered yung mga bansa dahil lagi siyang nanalo. Hindi niya na mahintay si Samuel na mag-alay. Siya na ang nag-alay at doon sagsimulang nagalit ang Diyos sa kanya. At nagkaroon ng jealousy kay David, inihunt niya at kusay ang papatayin hanggang sa dumating yung time na namatay siya, and then ang reign naman ni David. And this is United Kingdom during the time of Saul and David and Solomon. David and Solomon. Kung titingnan po natin sa time po ni Solomon, isinulat po ang 2 Samuel, Psalms, Ecclesiastes, Proverbs, 1 Kings, Songs of Solomon, Hosea, Joel, Isaiah, Obad, 2 Kings, and Jonah. Sa 1018 BC to 898 BC. Yan po yung 722 BC. Hindi po natin inilagay yung mga eksaktong taon, ang mga approximately po ito dahil mahirap po na kunin natin sapagkat may mga events po sa Biblia, sa mga books na ito, na iba-iba po yung timeline. Kaya ito lang po ang nilagay nila in general na 1018 BC, 898 BC to 722 BC. And then the prophet Elijah, Elisha, kung titingnan po natin after Solomon, kasi po si David, a man after God's own heart. Dahil sa pagsunod niya sa Diyos, sa lahat ng mga balak niya, sa lahat ng mga kanyang gagawin, talagang ino-acknowledge at nare-recognize niya ang utos ng Diyos sa kanya. Kaya ginawa siyang a man after God's own heart. Whatever God commanded to David, he followed talaga. Until nung time na nagkaroon siya ng pagkakasala kay na Bathsheba, and then the pagkakasala din na ikalwa niyang pagkakasala, yung pag-census niya nang hindi nararapat. And then si David namatay, sumunod si Solomon, and the wisest king. Hanggang ngayon daw po, yan daw po yung pinakamatalinong hari. Sabi nila. At ako din ay naniniwala. Sa panahon ni Solomon, how many concubines and how many wives? 300 wives and 700 concubines, o thousands ang kanyang mga pasawa, until na doon din po na windang or na kumbaga nag-fall si Solomon doon sa mga idols ng kanyang mga napangasawa. Hanggang sa namatay po siya at nagkaroon po ng kingdom divided in 898 BC. At ano po 'yon? Na-divide po ang United Kingdom into two. Yan po yung Kingdom of Judah and Kingdom of Israel. The Northern Kingdom of Israel and the Southern Kingdom of Judah. Kaya po yung kay Solomon na anak sa Rehoboam is for the Southern of Judah, Kingdom of Judah, at si Jeroboam na isa pong lingkod, siya po ay sa Kingdom of Israel na 10 tribo. Sa 10 tribes. Dito naman sa Kingdom of Judah, 2 tribo lang sila, Judah and kay Ephraim. So ito pong kingdom divided, and then the fall of Israel, 700, itong kingdom era na ito, 413 years, lumabas po si Elijah at Elisha, ito po mga propeta na ito, kay Isaiah and Jeremiah. Amos, Nahum, Micah, Zephaniah, Habakkuk, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, 1 Chronicles, Haggai, and 2 Chronicles. And then, until na po sila ay ma-exile 70 years of captivity, first by Nebuchadnezzar and the Babylon Empire, and then the Persian. So 70 years of captivity po. Until na dumating po yung pangako ng Diyos sa Book of Isaiah, Decree of Cyrus 538 BC na isinulat sa 2 Chronicles. Ano yung sabi diyan? Na palalayain na. Pinalaya nila sapagkat siya pinili ng Diyos, in-anoint siya ng Lord, itinatch yung heart ng pagan king na ito. Yan, that is the first talagang go back to Jerusalem o go back to Israel ang mga Jews na ito na exile for 70 years. Sa decree po of ni Cyrus, the king, 538 BC. And then after that, the last book of the Old Testament is Revelation. Malakay. Amen. Malakay.
So dito po sa Malakay na ito, sa Book of Malakias, i-prepare na rin po dito, Way of the Lord. At sino yung tinutukoy na yon? Si John the Baptist. And after that, the 400 years of silent or tinatawag nating intertestamental period. What happened to intertestamental period? Ito po yung time na kung saan ay silent years. At ito din po hinulaan na sa Daniel chapter 2, 7, 8 and 11. Kumbaga, Israel was conquered by Persian during the time, and Alexander the Great defeated Darius sa time din na ito, hanggang sa, kasi po si Alexander the Great is one of the student of Aristotle, kaya siya bihasa sa Grego. Until sa na ang time na ito, halos lumaganap na po ang Grego, ang Greek sa silent years na ito. And that time, yung Old Testament was written in the Hebrews, right po? Lahat po yan written in Hebrews and some are in Aramaic. At nagkaroon po ng first translation of the Bible na tinawag na Septuagint. Yung po yung translation from Hebrew to Greek. At mayroon po ditong LXX, which means 70. Septuagint, LXX. Septuagint po is from Latin word na 70 or 72. Bakit po LXX? Anong significant nito? Because they have a Jewish scholar, ito mga to, from na talagang i-translate nila ito, ang manuscript nito, i-translate nila into Greek ng 70 scholars, Bible scholars, mga Jewish scholars na ito. I-translate nila ito sa Alexandria. And that is the first translation na nagtalagang effort talaga sila na i-translate ang Biblia from Hebrew to Greek. At sabi po doon sa nabasa kong article, itong 70 na ito or 72 Jewish scholars ay sinulat nila ito o i-translate nila ito ng 70 to 72 days. 70 din na manuscript na isulat nila, na i-translate nila sa Griego, ang Hebrew Bible. And that is the first translation, Septuagint. Amen. Next is the destruction of Jerusalem in AD 70. Ayan po. Doon sa silent period na yon, doon sa time na yon, since ang New Testament po mga kapatid ay isinulat saan pong salin? Ano pong wika? Kung natatandaan niyo po, Griego. Sa wikang Griego, ang New Testament. So, destruction of Jerusalem or AD 70. So, ito po yung mga panahon na di po ba doon sa silent period ng time na yun ng 400 years. And then yun po sa Jewish history, nakabase po yung Maccabees Revolt na kung saan na nagumpay po sila sa mga Grego sa time na yon. Hanggang bakit po? Sapagkat tinulungan sila ng Roman Empire na incoming na siya pong mananagumpay dito po sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. So, destruction of Jerusalem in AD 70. Dito po sinulat ng the middle of AD 70 or nandito na po tayo sa AD or tinatawag nating Anno Domini or Year of the Lord. So, James, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, Corinthians, Romans, yan lahat po. Anto Philippians, and then Colossians, lahat po ng New Testament isinulat or ito po may nangyari noong AD 50 to AD 96. Those are the New Testament books. And how many books in the New Testament? 27 books. Kaya kung makikita po natin ang inspired lang po na nakasulat Biblia ay 66 books. I have a Catholic Bible. Mayroon po akong Catholic Bible at ito po ay lampas-lampas po ng 66 books sapagkat doon po natin mababasa yung mga Maccabees, Judith, Tobits, yan lahat. First and Maccabees, marami po yung mga idinagdag. At yung tawag po doon ay Apocrypha. Pag sinabi po nating Apocrypha, yung mga hidden books. But they're not inspired. Hindi po ito inspired by the Holy Spirit. Kaya nga po nagkaroon ng canonical or yung tinatawag natin na standard on how to collect those inspired books. Yung isang council yon na ito yung babasahin nila yung buong book na yon sapagkat ang panahon ng po na yon ay hindi pa sama-sama ang Biblia, hiwa-hiwalay pa ito.
hanggang sa binasa ng mga scholar, ng mga tao nagpakadalubhasa, at hanggang sa dumating yung canonical na measurement para ma-collect ang 66 books na ito which is inspired. Bakit itong mga apocryphal book na ito ay hindi nasama sa Bible dito po sa ating 66 books na ginagawa? Sapagkat marami pong contradiction at mga katuruan na hindi po inspired at hindi po nagmamatch sa 66 books na ito. At doon na po nagsimula ang mga praying for the dead, yung mga giving offering to alms na mayroong pang pangyayari na pwede pang masib kahit na sa purgatorio ka. Marami pong mga katuruan doon, pati mga anghel, mga angelology, marami pong katuruan doon na hindi po nagmamatch dito sa inspired scripture or the word of God. Now, doon po sa early Christian, di po ba napag-aralan natin in the book of Acts? Diyan po nagsimula ang early church, ang church sa book of Acts. In the day of Pentecost, when the Holy Spirit filled the 12 disciples, ni-empowered po sila. At doon po nagsimula ang iglesia. Kasi nung time na yon, wala na po ang Panginoon na talaga yung banal na espiritu na nahan sa kanila, and that is the period of grace. The period of grace ng dispensation ng Holy Spirit during the time and until now, talagang doon po nagsimula na naging matapang ang mga disipulo when they are filled, indwelled ang Holy Spirit sa kanila. Kahit kamatayan, susuungin nila para lang maipangalap ang salita ng Diyos, ang mabuting balita. From Judea, Samaria, from Jerusalem, Judea, Samaria to the ends of the world. And the first church sa Antioch, sa Philippi, sa Corinto yan, sa Efeso, lahat po yan. Kaya sa mga sulat ni Pablo, kung nabasa po natin, doon po nagsimula ang early church sa book of Acts. And then kung makikita po natin, focus po natin ang tingin natin doon sa baba ng early church, Pesheto or Syriac version. Yan po. Kita po natin dyan, yung time po na yan, yung pong version na yan, is a version acceptable Bible in Syrian. Syrian Christian churches from the 3rd century. And then kasunod po ang Old Latin version, ito po yung tinatawag na Vulgate version, and it is attributed to Jerome. Kung makikita po natin sa taas, 344-20 BC. Ito po AD 200 o Vulgate. And then we have the Codex Sinaiticus and Codex Vaticanus, Codex Alexandrianus and Codex Eprami. Ito po yung mga 4 major ancials writings. Gusto ko pong ipakita sa inyong ancials writing. Lahat po yan ay mga manuscript, mga kapatid. Pag sinabi po natin manuscript, siya po ay handwritten. Sulat kamay po yan. Ito po yung yan, pinakita ko po sa inyo. Hindi yan. Yan po ang form ng ancials writing. Manuscript po yan, sinusulat kamay na by ounce yung pabilog po at malalaking titik. Kaya ito pong Sinaitic manuscript, Vatican manuscript, Alexandrian manuscript, and Ephraim manuscript po written in ancials form. Kaya po yung 4 na po na yan ay isa sa yung pong 4 na yan, yan yung malalaki pong pagkakasulat. At pag sinabi po nating codex, na-collect na po yung mga book na yan. Collection na po yung mga book na yan. From yung Old Testament and New Testament, collected na po yan. At ito pong Vulgate or Latin version, ibig sabihin po, version po dito sa Latin ng Griego. Ito po. From Greek to Latin. Until na dumating po ang period ng State Church and Dark Ages. Pag sinabi po nating State Church, ito po yung government-run religious system. State religion created by the state for use exclusively by the state. So ang namamahala po ng church na ito, ng relihiyon nito ay gobyerno. So sa panahon din po ng Dark Ages na yan, the period of the fall of the Western Roman Empire, kung saan yung Dark Ages na ito yung walang mga imperyo during the time. Kaya yung mga knowledge nila, scientific knowledge was lost until na magkaroon ng Dark Ages. Talagang halos wala na, bumagsak na ang kanilang ekonomiya during the time. So sa State Church na ito po, during this time, this is the first version of the English Bible, the Wycliffe version.
Yan na po, malapit na po tayo doon sa ating mga Biblia. So was the first person to oversee a translation of the entire Bible into English? In the New Testament in 1380 and the Old Testament in 1382. That is the first English version of the Bible. So he saw the need of the people. Kaya itong Wycliffe version po by John Wycliffe, ang version na ito po mga kapatid ko sa panampalataya ay galing po sa Old Latin version. Old Latin version po na attribute to Jerome. Kaya sinulat nila ito. Hindi po ito galing sa Hebrew or Greek version na talagang original. So itong Wycliffe version na ito in AD 1382 hanggang sa namatay po si Wycliffe po sa panahon na yan at ipinagpatuloy po ng kanyang mga associates ang version na ito. At alam niyo po ba sa panahon dahil talagang sa panahon na yon ay i-condemn po, pinapatay po yung mga associate ni ito sapagkat yung version ng English, itong English version na ito during the Dark Age, during the State Church, yung mga associate niya, yung mga nagsulat po ng version na ito ay pinapatay po. Burn at a stake. Pag sinabi pong burn at a stake, yung itinali siya sa kahoy o something na pinagtalian, pinuluputan ng tali at saka sinunog po sila. Pero si Wycliffe po, siya po ay patay na during the time nung kinondem ang mga nagsulat po ng version na yan na nagpatuloy. Pero ano pong nangyari, kahit po patay siya, ay kinondem po siya. Posthumously, ang tawag doon. Yung kinondem kahit patay na at pinahukay pa po ang kanyang buto at ipinasunog po. Ganyan po katindi ang galit nila doon sa gumawa ng version ng English version ng Bible. Hanggang sa dumating po ang AD 1455 and that is the Bible first book printed. Invention of the printing press during the next 100 years. Kaya ayan po, naimbento na po ang printing press. Kaya sobrang dali na po na mag-print ng iba't ibang ng copy ng Biblia na ito. And 1517, which is the Protestant Reformation, kaya pag sinabi po nating Reformation, kasi po ang ganda-ganda talaga ng formation ng early church before. The Clement of Rome, Ignatius, Polycarp, yung mga nasa una na ito, kasi po sila po ay apostolic. Talaga pong sinunod nila ang mga turo ng mga apostol during the time. Itong mga fathers, mga church fathers po ang tawag sa kanila. Mga fathers of early church. Sina Clement of Rome, Ignatius, Polycarp, at may tinatawag po tayo na Council of Nicaea and the Post-Council of Nicaea na kung saan nabahiran ang kanilang mga katuruan ng state church at tinatawag na Roman Catholicism during the time. Kaya dito sa state church po, ang dami na pong mga pagsasamantala ng gobyerno sa iglesia, pagsasamantala sa mga relihiyon. Since talagang nagkakaroon ng corruption, natwitwist po ang mga katuruan na pinangunahan ng mga apostol ng mga panahon na yon hanggang sa nagkaroon po ng Protestant Reformation. Yung formation na maganda noon na reform. Yung formation noon talagang na-reform nila because na-deform dito sa State Church and Dark Ages time. Hanggang sa nagkaroon po ng Tyndale version ang Bible. Si Tyndale po, si William Tyndale, kaya ko po ito inisa-isa. Gusto ko pong maibahagi sa inyo kung gaano po kaimportante ang Biblia na mayroon tayo ngayon. So, dito po kay Coverdale po, kay Miles Coverdale, siya po yung reformer din na nag-plea or tumakas sa England dahil po si King Henry VIII ay magkakampi pa po sila dito sa Roman Empire. Kumbaga, dikit pa po sila dyan during the time hanggang sa nagkaroon po sila ng separation dahil sa political or personal issue. It's not about religious issue. Hanggang nung namatay po kasi si Tyndale, ang sabi, kasi po, i-persecute din po si Tyndale dito, kinondemn po siya, burn at the stake. Kasi po, sa version na to, na-condemn po siya dahil ng mga time na yan, nung namatay po siya, ano ang kanyang panalangin? Open the eyes of the King of England. Hanggang sa dumating po, na naghiwalay na po si King Henry VIII dito po sa Roman Empire, sa state church na to, at nagsulo na po siya, naging dependent po siya.
at ipinagpatuloy po ang pag-translate ng Biblia at binigyan niya po si Miles Coverdale, sinanction niya po or pinahintulutan niya na ipagpatuloy ang nasimula ni Tyndale na mga version ng Biblia na gawin. So ito pong Tyndale na version ay hindi po galing sa Old Latin version na Vulgate. Ito po ay galing sa Hebrew at Griego. And then followed by Coverdale. Ito pong si Coverdale, diniretso po niya lang yung sinimula ni Tyndale at ito po yung katuparan ng panalangin ni Tyndale na open the eyes of the King of England, sa King Henry VIII. Kaya diretso pong nagpalimbag siya hanggang sa nagpalimbag po siya ng Great Bible in 1539 na sa pangunguna po ni Miles Coverdale. At ito pong Great Bible na ito ay kaya po tinawag na Great Bible kasi po malalaki po ang sizes. Nakakita na po kayo ng malalaking sizes ng Bible? 16 and a half by 11. 16 and a half inches by 11 inches. Kaya Great Bible. At ang ginawa po niya, i-distribute niya po ang Great Bible na ito sa bawat churches sa England. I-distribute niya po hanggang sa namatay po si King Henry VIII at sumunod po si King Edward. At si King Edward, katulad po ng adhikain ni King Henry VIII, ipinagpatuloy niya po ang paglilimbag ng mga Biblia. At nung time na yun po, namatay si King Edward, nag-reign naman po ay si Mary. Kaya po yung uso yung Bloody Mary, kasi po talagang against siya sa Protestant, sa Reformation. Kaya pinagpasusunog niya po lahat ng Biblia. Pinasusunog niya, maging ang mga nagsulat at mga naggumawa ng version, pinasunog niya po ni Mary na ito, Mary the First. Hanggang sa na-exile po or tumakas po sila sa England, ang mga scholar na ito, pumunta po sila ng Geneva. At ang Geneva po ay lugar ni John Calvin. At na-produce po ang Geneva Bible. Ito po yung version na na-produce po during the time na kinuha po nila sa Great Bible kasi po nga, di po ba may mga natira po kasi na doon sa mga churches. And then itong Geneva Bible po ito ay may mga marginal notes. Ang marginal notes na tinatawag po ay mga footnotes or mga commentary na nagsasaad doon ng mga corruption ng state churches during the Dark Ages na yan, during the time na yan. Kaya ang comments dito po, ang mga notes dito is according to the idea of John Calvin. Kaya hindi po ito pumasa na maging universal Bible ang Geneva. Dahil marami pong comments dito, mga komentaryo o mga marginal notes sa Biblia na ito. Hanggang sa namatay po si Mary at pinalitan po siya ni Queen Elizabeth I. At kung ano pong adikain ni King Henry at ni King Edward, ganun din po si Queen Elizabeth. At pinakalap niya po ang mga bishops, ang mga scholar, ang mga manunulat upang magkaroon po ng version ng bishop version ng 1568. Pero dito po sa bishop version, nag-take advantage po ang mga Catholics dahil nilagay nila dito ang mga notes at ang mga dinagdag nila. Hindi po naging inevitable po ang mga text dito sapagkat naging advantage po sa kanila doon sa nanahan po din sila sa kung ano yung mga katuruan ng mga Catholicism. Kaya hindi po ito namayagan si King James. Nung namatay na si Queen Elizabeth I and then dumating na si King James. Kaya po, palakpakan natin ang Panginoon at nandiyon na tayo sa King James Version ng Bible. Sa Bible na po ito, ang King James Version po ng Bible ay from the Greek, original translation ng Greek at Hebrew. And then, isa na lang alang din po niya yung mga salin doon. Hanggang sa, ito po yung hanggang ngayon na ang King James Version na ito po ay ginagamit natin ngayon. At marami na pong version ang dumating sa atin po sa panahon natin ngayon. Marami na pong mga version at iba't ibang version ng English natin mayroon at ang Tagalog. So ngayon po mga kapatid, bakit ko po ito inisa-isa? How we got the Bible. Sabi nga po, the English Bibles we have today came to us at great cost. Many men lost their lives. Dami pong namatay. Daming nag-attempt to produce and distribute the Bible in English during that period. So napakapalad po natin mga kapatid ngayon sapagkat mayroon po tayo nitong Biblia. Hindi po tayo nagsakripisyo ng buhay
para magkaroon tayo ng copy ng Bible na ito na marami pong tao ang namatay. Kaya nga po, sobrang napakahalaga na mayroon tayong Biblia. Hindi natin alam, sa dami ng mga nasunog, mga pinapatay, kinondem, inakusahan, para lang po maproduce ang Biblia. Maging sa Korea, yung sa South Korea po, kung nabalitaan po natin, yung isang bata na may-ari ng Biblia, nakitaan siya sa bahay, yung buong mag-anak, life sentence po. Talagang sentence life sentence po, ikinulong po sila. Dahil lang po, ngayon, tayo po na mayroon ng Biblia, glory to God. Bawat isa po sa atin, may mga Biblia na ngayon. May mga babasahin na tayo. Ang lumang tipan, kung anong version ang gusto natin at maunawa natin, accessible na po. Even in the internet, isang click lang, nandiyan ang Biblia. Kaya yung binahagi ko po sa inyo, na natutunan ko din po dito sa history on how we got the Bible. Talagang sobrang naintig po ako na napakapalad po natin ngayon. What we need to do is to meditate the Word of God, to read the Bible. Hindi na natin pinagdaanan ng masunog, hindi na natin napagdaanan yung mga persecutions para lang magkaroon tayo ng copy ng Bible. But this time, nandito na po sa ating mga kamay. Kaya nga po, as one pastor said, sa Pilipinas, sabi doon, sino po sa inyo ang walang Bible? Sinabi niya sa kongregasyon. And then, nung nakita niya na iba walang mga Biblia, ang sabi niya po, kung wala kang Biblia, ipagbili mo ang iyong bahay. Ipagbenta nyo ang tahanan nyo, ang inyong sambahayan, yung inyong tahanan or house mo na ipinundar at bumili ka ng Biblia. What do you mean by that? Ganun po kaimportante ang Biblia. At hindi lamang po ang Biblia nakapatong sa ating mga estante o sa mga cabinet natin na alikabukin at bubuksan lang natin tuwing araw ng linggo at minsan hindi pa natin mabasa. Imagine po yung instrumentong ginawa ng Diyos, the King of England, paano ma-produce ang Biblia nito hanggang sa panahon natin, but still inspired by the Holy Spirit. Ang dami po kung anumang mga kapasyahan na ginawa ng Diyos para lang magkaroon tayo ng Biblia ngayon. That is the lesson, how we got the Bible. And praise God, siguro naman po sa inyo, kami nga po dito sa Saudi, talaga pong we are praying at naka-purchase na rin po kami, dadali na lang po dito, na magkaroon po ng talagang Biblia na hardbound ang bawat miyembro ng church. Ang priorities ko po ay ang TBI students na magkaroon po sila ng isa't bahagi ng Biblia. At nagpadagdag pa rin po kami, according to sa pastor namin, nagpadagdag pa rin po kami para madala po dito ng 40 pieces of Bible para lang po mabasa. Sapagkat napakaganda pong mag-aral, lalo na sa mga Bible study, that you have the Bible and notebook. Talagang yun ang bubuklatin mo. This is the Holy Bible, but this is not the Holy Phone or Holy Bible phone. Kaya po, ito ang Holy Bible. Sabi nila ito Holy Phone. Hindi po. Kasi po, ang phone, kapag ginagamit natin na Biblia, pag may nag-pop up dyan na message, madidisturb tayo. Especially nowadays. Pag nagbabasa tayo sa phone ng Biblia or mga verses, pag may nag-pop up sa YouTube, sa Facebook, tapos Messenger, bubuksan muna natin ang Messenger. Sige, kaliwali ka muna. Kaliwali ka. Ibig sabihin, kuwan ka muna. Baliwala muna ang pagbabasa kasi may message. Hanggang sa makita natin na 1 hour, 2 hours, 3 hours na pala tayo nagbabrowse sa Facebook. That's why when we read the Bible, we must use this Bible. Amen po, mga kapatid? Amen. Glory to God. Praise God sa ating mga kapatid sa Bulinaw. Taas nga po ang kamay. Glory to God. Glory to God sa buhay ng mga kapatid natin doon sa Bulinaw na nagpapatuloy sa gawain dito sa TBI. Salamat sa Panginoon. And then, nasa Messianic Prophecy na po tayo. Sister Giselle, ano pong oras na? Ha? Okay po. Sige po. What are Messianic prophecies? Our Bible prediction about Jesus written centuries before he was born. Of the prophecies written in the Bible about events that were to have taken place by now, every one was fulfilled 100% accuracy. Dito po yung Isaiah 46:9-11, nabanggit ko po yan kanina.
So, hindi ko na po basahin. The Old Testament books in the Bible, all them written between 1450 BC, 40 authors ang nagsulat po nito, and different time, contain hundreds of prophecies about anointed one or the Messiah. So pag sinabi po nating messianic prophecy, it is the prophecy or hula o mensahe ng Diyos patungkol sa tagapagligtas, dun sa anointed one. Messiah in Hebrew means anointed one. Ayan. Parang kasama to sa exam. Pastor Win, di po ba? Anointed one means Messiah. Tandaan niyo po yan. Pag nag-ulit po ako, ibig sabihin parang kasama yan sa exam. Who would arrive in their future. Ayan po. Messiah in Hebrew means anointed one. The Messiah would deliver or save all the Jewish people, bringing them to paradise or heaven. Those are the messianic prophecy. These prophecies also stated that the Messiah would save all the other people in the world through the Jews. For this reason, people are not Jewish need to learn about the Messiah too. Kaya nga talagang kailangang malaman natin at mapag-aralan natin about that anointed one. As Gentiles, tayong mga hintil na talagang naambunan kumbaga, nakasagap ng kaligtasan ng ating Panginoon, nakarinig ng mabuting balita because of the Jews. Dahil sa stubbornness nila, katigasan ng ulo nila, until talagang ginawa ding instrumento ng Diyos for us to be able na makasagap din po dun sa redemptive plan ng ating Diyos pamula pa noong una. Kaya itong mga Jews na ito, pasalamat tayo, naging matigas ang ulo nila. Amen po ba? Naging matigas ang ulo nila. Kaya minsan po, yung mga matitigas ang ulo ng mga kapatid, pasalamatan din po natin. Dahil tayo po'y tinuturuan yan. Tinuturuan ng Diyos na maging pasensyoso. Lalo sa mga miyembro na papalit-palit ng church, talagang tinuturuan po tayo ng Diyos na oo, yung parang grasshopper, Sister Giselle, na kung saan-saan. Ayan. So, pinatitigas din ang ulo minsan Maging ang paraon, di po ba, during the time? Ayan, para po matuto din tayo. So, for this reason, people who are not Jewish need to learn about the Messiah too. The Messianic prophecy where the prophecy appears in the Old Testament. Excuse po, inom lang po ako. Yung kaunti pong written between 1450 BC and 430 BC. So Genesis 3:15. So ito na po yung mga propesiya sa Old Testament na nagkaroon na din po ng katuparan sa New Testament. And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. So napakaliwanag po ng kahulugan nito mga kapatid during the time of the Old Testament survey natin na pag-aaral. So ito po is propesiya. Hindi ko na po ito isa-isahin. In this verse, the Messiah prophesied to be the offspring or descendant of the woman. Descendant of the woman. Pero kung titingnan po natin, di po ba si Mary? Mary, si Virgin Mary, ang kanyang naging asawa is si Joseph. So si Joseph po is from the tribe of Judah. Sister Giselle, di ba? From the tribe na David. Kaya nga po, yung napakaganda na natatandaan po natin, yung lineage ni David, and David to Christ, to Messiah. Kaya di po ba, maging si Rahab, naging remnant, naging kwan din po ito, naging lineage din po ito. At si Rahab na anak niya si Salmon, at si Rahab na pangasawa ni Salmon, at si Salmon at Rahab anak nila si Boaz. At si Boaz na pangasawa si Ruth. And Ruth hanggang sa dumating yung time ni David. So dito po, na-prophesy na po yan to be the offspring or descendant of the woman. I will proclaim the decree of the Lord. He said to me, you are my son, today I have become your father. In this verse, the Messiah prophesied to be the son of God. Yan. And the Messianic prophecy where the prophecy appears in the Old Testament. The Spirit of the Lord God is upon me because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison those who are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance for God, to comfort all who mourn, to console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, and the garment of praise for the spirit of heaviness, that they may be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that he may be glorified. This is the Messianic prophecy po, the ministry of Christ. This is the Isaiah's outline of the Messiah's ministry. Kung titingnan po natin yung outline po
3.5 years is the personal ministry of the Lord Jesus Christ. Kasi po nag-start po ang ministry ng ating Panginoon when He was 30 years old after His baptism. Doon po nag-start lang and 3.5 years lang po ang ministry niya. Bagamat nakakitaan na po siya ng talagang karunungan nung kanya pong kabataan pa, pero yung ministry po ng ating Panginoon nag-start ng 3.5 years. At ngayon po, tingnan po natin, sa Isaiah 61, 1-3 po, dito po yung outline ng Messiah's ministry. Sabi po dito, to proclaim the acceptable year of the Lord. Isa-isahin po natin, to proclaim the acceptable year of the Lord. So, it is the age of grace. Ito na po yung panahon natin ngayon. Acceptable year of the Lord. Bakit to proclaim acceptable year of the Lord? We are in the year of the Lord, in the year of, or Anno Domini ngayon, the Christian dispensation, the church. Ito pong church na ito, what started in the book of Acts chapter 2, and then mag-i-end po ito ng rapture. Kasi during this time, itong 2,000 years na ito, nasa 2023 na tayo ngayon, age of grace, tingnan nyo po, andun talaga yung proclaim the acceptable year of the Lord na kahit na ang tao pa ulit-ulit na magkasala, mga tao na talagang halos lugmok na sa kamalian. Kasi kung sa panahon ng mga Old Testament, kapag ikaw ay nagkasala at sumalang ka sa kautusan, kamatayan. Ang hatol agad sa iyo at mayroon talagang consequences agad. Ganon din naman sa ngayon, pero andun yung acceptable year of the Lord na. In the period of this dispensation, sa period of grace ng ating Panginoon, sa Holy Spirit, na sa panahon natin ngayon, na ngayon kahit Kristiyano nagkasala, nagrepent siya, manumbalik sa ating Panginoon, humingi ng tawad, andun ng kapatawaran ng ating Panginoon. Bakit? Because of the death of Jesus Christ. Because of the blood of Jesus Christ that died on the cross. So we became righteous this time because of Christ's righteousness. So kaya yung katuwiran na nakikita sa atin ng Diyos Ama ay ang katuwiran ng Panginoong Jesus na nabalot sa atin dahil sa kanyang pagkamatay. Isn't acceptable year of the Lord na kahit minsan nagkakamali tayo na di sinasadya, andun pa rin yung pagpapatawad ng Diyos sa atin. Because of Christ's righteousness. Because of ng ating Panginoon. And then, in the day of vengeance of our God, which is the tribulation period, 7 years, the great tribulations. And this is for the Jews. Kasi wala na po, dito po yung mga tao na matitira sa tribulation. Hindi na tayo yan, hindi na church. Kasi na-rapture na po ang church or na-caught up na ang church. Wala na tayo, hindi na po natin mararanasan ang great tribulation. So yan po yung ating isa-isahin sa susunod natin na pag-aaral sa eschatology. In vengeance of the Lord, this is the tribulation period, 3.5 years na tribulation and 3.5 years na great tribulation. And to give unto them beauty for ashes, to convert Israel at the end of tribulation. Beauty of ashes, kasi nagmumorn sila dito. Beauty for ashes, it means, pag sinabi po nating ashes during the time, the ancient people during the time, kapag po nagmumorn sila, nagkuakon po sila ng mga alikabok sa ulo, nagliligo sila ng mga ashes. But this time, to give unto them beauty of ashes, pag sinabi pong beauty, sinalin po sa Griego yan, hango sa Griego na adornment or headdress for the beauty of ashes. Ito na yung pinakang reward to convert Israel at end of the tribulation. Na hindi na sila magmumorn. Nandun na yung kanilang joy. Nandun na yung kanilang pagkagalak na sila ng mga Israel na dating matitigas ang ulo, na regather, at yon maklaim nila yung promise ng Diyos sa kanila. And then, andun na yung joy. So they might be called trees of righteousness, a regenerated nation. Trees of righteousness, a regenerated nation. And this time, nasa kwan po ito, yung mga inelect, ito yung mga inihiwalay na, yung sheep at goat, pinaghiwalay na, at itong mga restored na ito, di po ba ang mag-occupy sa millennial kingdom ay ang mga glorified bodies, ang mga resurrected bodies na nag-glorified, and then yung mga natira sa tribulation. At itong regenerated nation na ito, during the 1,000 years time, kuha na po sila glorified. Ito yung mga namatay po bago mag-millennial kingdom na nag-glorified po.
At mayroon din po sila ditong mga kasama ng mga physical body na nakasurvive sa tribulation, na napili. Ito yung pinaghiwalay ang sheep at ang goat. So they might be called trees of righteousness because during the millennial time, the Lord might be glorified. Sa millennial time or millennial kingdom po, yun yung perfect government. So yan po yung messianic prophecies in the outline of the Messiah's ministry sa Isaiah. Jesus' fulfillment of the New Testament, a voice from heaven said, "This is my son whom I love, with him I will please." And then, in this verse, the Messiah is the Son of God. And when Jesus had cried out again in a loud voice, he gave up his spirit. Fulfillment din po yan. In this verse, the Messiah will be killed. Don't be alarmed. Ito pong mga to na Matthew 27:50, Messiah will be killed. Mark 16:6, don't be alarmed, he said. You are looking for Jesus Nazarene who was crucified. He has risen, he's not here. This is the place where they laid him. The Messiah will be raised from the dead. So, couldn't someone just write this down and pretend they were written earlier? Hindi po. Hindi yan basta lang inisip. Yan po ay mensahe ng Diyos sa mga propeta. At nangyari po, may katotohanan. These various prophecies were written down 400 to 1,000 years before they actually occurred. They are written in the Dead Sea Scrolls that were discovered. Ito pong Dead Sea Scrolls is the best discovery ng manuscript na natagpuan po sa Qumran. O mga Qumranians niya, separate community na talagang mga ascribe sila, nagsusulat lang po sila ng translation ng Bible para po ma-preserve. And even up to now, siya po yung pinakamatandang scrolls na natagpuan po sa Dead Sea. Dito po sa Qumran. Part po yan ng Dead Sea. Ayan. Okay. Siguro po dito na muna po tayo. Ano pong time na? Ayan. Bago mag-3. Pastor Win? Ano po? Okay, Pastor Danny, Brother Danny, okay, paki-exit na. Okay po. Okay, thank you. Okay, yan. Pastor Danny, thank you at sobrang clear at detailed yung iyong mga pag-discuss. Thank you. Nung itinuro ko yan, hindi ganyan kadetalye kasi yung oras. Pero si Brother Danny talagang andun yung kanyang passion para ituro yung detailed ng lalo na yung how we got our Bible. Okay? Okay, pray muna tayo kasi alas 8 na pray muna tayo, no? Para yung mga may duty, yung gustong mag-stay, meron pa tayong mga 20 minutes. Okay. Mag-picture muna para Picture pala, pwede bang paki-open yung yung inyong mga camera para mag picture taking tayo. Yes, thank you. Paki-open ang inyong camera. Thank you. Pastor Win, bilang ka kung ano. Okay na? Yan. Okay, let us pray. Thank you. Let us bow down, close our eyes. Thank you, Lord. Thank you for the impartation of knowledge of God. Thank you for the anointing that you have given to Brother Danny. Thank you, Lord. At we know that you are working, O Lord God, so that we will ma-enjoy namin ang studies na ito, O Lord God. Salamat for the inspiration from the Holy Spirit, O God. We acknowledge your very presence, O Lord God. At continue to bless us to be filled, O Lord God, to be filled with your presence, O Lord God. As what, Lord, you have commanded us na do not get drunk on wine,
but be filled with the Holy Spirit, O Lord God. Kaya salamat, Lord, sa kapuspusan ng banal na Espiritu, O Lord God, at patuloy itong mararanasan namin, O God, kasama na rin yung aming mga kapatiran, O Diyos. Salamat, Lord, sa knowledge, Lord, sa wisdom na binigay mo sa gabing ito. At may we always learn, Panginoon, to put into practice, Panginoon, yung mga aming natututunan. Kaya thank you, Lord, at we are blessed, Lord, to hear this lesson, Panginoon. Katulad ng sinabi mo, blessed is the one who read the words of this prophecy and take to heart what is written in it, because the day is almost near, O God. Kaya thank you so much at we honor you. At sa lahat po ng mga kapatiran na may duty pa, pagpalain mo sila at patuloy na iingatan, O God, katulad ng pag-iingat mo sa bawat isa. Thank you, Lord. We honor your presence, Lord. In Jesus' mighty name, amen and amen. Okay. Sige po mga kapatid, salamat ha. At kung sino yung pwede nang mag-out, kasi kung may duty na kayo, pwede nang mag-out. Pero yung gusto pa ng extended fellowship, meron pa tayong mga 20 minutes. Thank you. Yan. Thank you, Brother Danny. Thank you po. Well done. God Well bless done. po. Okay, God bless, God I bless. have to go kasi meron lang akong kailangan gawin, bibisitahin sa ospital. Yeah. So, Okay. okay ha, God bless you. Okay, Bishop. Thank you, thank you. Ingat. God bless. Yes. Bye. Sige. Bye-bye. Okay. O yan, mga kapatid. Okay, kamusta kayo? Malinaw naman ang mga diniscuss ni Brother Danny. Mas marami pa tayong matututunan sa susunod kasi first week pa lang naman to, no? Hanggang 4 na week tayo. Kaya marami pa tayong ma-discover. Yan, Amen. okay? O sige, Brother Pastor Jun, meron ka bang ano? Wala. Susunod na lang. Okay, okay. Next. Nawala na Oh, ako sa sige. ano. Sige, okay. Hindi ko na prepare. Okay, yan. Sige. Meron ba kayong ano pa? Meron ba kayong kung clear naman, edi salamat sa Panginoon. Amen. Oh, salamat Pastor Danny. Good job. Yan. Glory to God po. Mm-mm. Okay, Hello. kompleto yung mga ano ko, yung mga nasa Oo, kanina. Okay. Yan. Okay. Yan. Dob, thank you, Dob. Ginising mo ako, Dob. Hindi ka tumawag. Tulog ako. Nag-alarm ako, hindi tumunog yung alarm ko. Buti na tumawag si Dobby. Sabi ko, ba't tumawag ka aga-aga? Hinahanap nga kita kanina kasi ikaw ang nauna ngayon. Wala ka eh. Ako unang-una nga, hindi ako nagising doon sa alarm ko. Oo. Ano pala yung napindot ko? Ano pala yun? Hindi AM, PM pala. 4 PM. Yan. Okay. Pero salamat sa Lord. At nandiyan yung si Dobby na nag-a-assist. Yan. Yan. Okay. Okay, Pastor salamat. Edgar, kamusta? Pastor Edgar. Ang ganda ng bahay mo ah. Oo nga. Ganda na background. Yung Okay. taga-assist. Naman na yung Praise taga-assist. God. Wala na. No? Taga-Anastasio na lang. Si Maribet na lang ang nandyan. Yan. Oh. Yan. Si Thank you, Jane, thank you, nandiyan pa si thank Jane. you, Brother Daddy ha. Thank you ha. Talagang ano ano ka na ba? Pastor ka ba na dyan o brother? Brother lang po. Bishop. Oo. Servant. Sige. Servant po. Servant. Sige. Okay. Kung ano, okay na ba? Okay na tayo? Okay Pwede na, na tayo. Pastor. Sige. Salamat. Thank you Salamat. Pastor Win. Thank you. Pastor Winnie, Pastor Alright. Edgar. Maraming Pastor Will, salamat. thank you so much po sa Thank- pag-assist po at Maraming saka sa salamat. mag-remind Thank mga you. reminders po sa Brother Danny, regards sa mga kapatid dyan.
Yes po, Dom. salamat po, Sir Ah. Edgar. Thank you sa Bulinaw. Yes. Thank you sa inyo lahat. Regards daw. Thank you. Okay, God bless. nandiyan pa God sa bless. ating Jane. Sister Gay. Ayan na, this is Sister Gay. Oh. Okay. Sister Gigi. Yan. Tabok, ayan.